Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Like lang ho kayo ha, pagka gusto nyo yung vlog. Oo. Ha? Bigyan tayo reaction dito kay Bato. Ha? 5 hours ago lang ho ito eh. Kukunti ang views ha. 1,431 pa lang. Oo. No? De La Rosa dares Palace. Go ahead and arrest me too. Pakinggan natin ha, si Bato. At magbibigay ko tayo reaction dito kay Bato neto, oo. Senator Bato de la Rosa has challenged the Marcos administration to arrest him and hand him over to the International Criminal Court or ICC, just like it supposedly did with former President Rodrigo Duterte. Mobile journalist Mermon Reyes has the report. While calls from supporters to bring former President Rodrigo Duterte home from The Hague, Netherlands are yet to see answers, in a phone interview, Senator Bato de la Rosa, who led the Philippine National Police in implementing Duterte's brutal war on drugs during its time, challenged the Marcos administration to also arrest and take him to the... Oh, ikaw ang Bato, ikaw ang nag-implement ng order ni Digong, ha? Sayang laki ng ulo nito. PMAR ka, ba't di mo alam ang kakahanatnan mo? Tapos na. Sumunod ka sa masamang utos eh. Gusto mo, ikaw ligtas? O tuloy. International Criminal Court. This followed a report quoting Executive Secretary Lucas Bersamin saying De La Rosa could be arrested once a warrant is released. De La Rosa, for his part, still believes the ICC does not... Alam nga namang hindi ka arestuhin Bato pag nandiyan na yung warrant of arrest mo. Sino ka ba? Si Digong nga naamo mo, inaresto, ikaw pa. Na alalay lang ni Digong. Kung tutusin mga friend, ito si Bato, creation ni Digong to eh. Nagsilbi to sa Davao, doon na tumaba to eh, sa Davao eh. O tapos yun na, nakadikit na siya. Yung mga patayan sa Davao, siya rin ang implementor. O, tapos nung naging presidente, ginawa siya agad 4-star general ni Bato, ni Digong. Ginawa siyang chief of police, ginawa siyang Bucor chief, kung ano-ano ginawa. Lahat talaga ng, kung hindi sa totoo lang to si Bato mga friend. Pinanganak lang ng nanay niya to eh. Pero ang sarap ng buhay, kay Duterte na talaga namunini ito ng todo eh. Tapos gusto mo Bato? Hindi ka pwedeng arestuhin, ganun ba yun? Tuloy natin si Bato. Jurisdiction over this matter. Sige lang, wala man akong problema dyan. Gawin nila, gawin na anong gusto lang gawin. If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. But should there be an arrest warrant? Yung ginawa kay Duterte, napakalaking mistake, sabi mo. Bakit? Anong gusto mo? Bato? Dito lilitisin si Duterte? Kayo? Wala nga nagsasampa sa inyo kaso rito eh. Pag may nagsampa sa inyo ng kaso dito, dismiss na agad eh. Dahil hawak nyo nga halos ang korte. O, di ba? O, si Kibuloy. O, may nagsampa ng kaso, dismiss sa Davao. O, buti na lang nabuksan. Nilipat yung O, ayun. Nakakulong ngayon yung bugok. O. Ha? Tsaka ba't sasabihin mong mistake? Wala nga nagsampa ng kaso dito eh. Walang makalusot na kaso rito. Lahat nadidismiss. Kaya sa ICC nagsampa ba to? Ikaw naman. At kasama ka doon. Sa akusado. Ang tagal nga lang ng mo eh. Ng warrant of arrest mo sa totoo lang eh. Pero alam niyo mga boss, no? Pag ito si Bato, inabot pa ng Disyembre dito sa Pilipinas, pwede mo nang ilagay ito sa libro ng katakataka. Napakaswerte mong tao, Bato. Sa totoo lang. Oo. Tuloy mo ba to? Issued and to be implemented, will the ex-PNP chief turned senator face it? If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. I will cross the bridge when the bridge... Alam mo ba to? Huwag mo sisihin yung gobyerno. Dapat nga makiusap ka pa sa gobyerno na sa dami ng kasalanan mo, sa dami ng mga nangamatay nung kapanahunan mo, nung kapanahunan nyo nung amo mo, na inaamin ng pulis, 6,000 raw lang. Pero ayon sa umaabot nga ng 30,000 ang namatay nung panahon nyo. Sa 6 na taon na panunungkulan ng
amo mo na ikaw ang alalay. Bato? Alam mo, ang laking pagkakamali ng gobyerno. Pero hindi. Kinakasuhan kayo, nadidismiss eh. Kasi nga, hawak ninyo yung mga ano rito, korte. Di ba? Hindi ka ba nagtataka ba to? Bakit hindi ka kinakasuhan? Isa ka sa implementor ng war on drugs na ang kaso ay crimes against humanity. Samantalang ikaw, nandito ka sa Pinas, meron ka pang kumiting hinahawakan sa Senado. At ganyan ka pa magdadaldal sa gobyerno. Hindi ka kinakasuhan ng gobyerno, walang nagsampa sa yung kaso dito. Kaya ikaw, talagang lamang na lamang ikaw, nasusunod ka na ron. Alam mo naman yan, tatanga-tangahan ka naman. Tapos sasabihin mo, mistake pag inaresto ka. Bakit may mistake? Yung kasong inaharap nyo doon, yun yung panahon na miyembro pa. Para ka naman tanga. Ang Pilipinas, ng Rome Statute na sinasabi, kailan lang ba naman, tsaka kaya lang umalis yung amo mo dahil nga baka para makaligtas sa International Criminal Court, hindi naman umepekto. Tsaka yan nga, sabi ng Supreme Court, na may jurisdiction pa ang International Criminal Court sa mga krimen na nangyari nung miyembro pa tayo. Kaya tatanga-tangahan ba to? Tuloy mo to. This is constructed. Senator Bato added that in the opening of the 20th Congress, before the reconvening of the Senate as the impeachment court, he hopes to settle the Senate's jurisdiction over the impeachment against Vice President Sara Duterte. However, he will not attend President Bongbong Marcos's State of the Nation address. No. Ayaw ko magipagplastikan. Alam nga naman pupunta ako doon na nakasimangot. Nakita mo? Ikaw na may kasalanan. Kayo pa ang matapang sa gobyerno. Ano ba ginawa mo? May nagawa ka na ba sa Pilipinas? Tsaka yun nga mga friend. Kung sakaling ito ay kukunin ng ICC at ibibigay ng Pilipinas to, through Interpol na sinasabi, magkakaroon dito ng red notice kagaya ni nung amo niya si Digong. Hindi naman to kawalan sa Senado at hindi rin kawalan ito sa Pilipinas. Di ba? Kasi hindi naman sa Pilipinas nagsisilbi ito kay Duterte. Tsaka ikaw ba to? Kung meron kang hiya, no? Dapat sana kung lalabas ng arrest warrant mo, huwag mo nang pahirapan ng gobyerno. Pumunta ka na ron. Ibig mo sabihin, wala kang kasalanan? Gusto mo dito ka Bato? Dito ka litisin? Paano ka lilitisin dito? Katapang-tapang mo pa nga. Di ba? Ayaw mo pumunta sa SONA dahil hindi ka plastic ka mo. Tuloy mo nga, bato. Pagipagplastikan ako doon sa mga congressman na masama ang loob ko. At meron din yung mga tao sa Malacanang na masama ang loob ko. Senator J.V. Ejercito meanwhile shared. Okay, tamo? May tao sa Malacanang, masama ang loob mo. May tao sa Kongreso, masama ang loob mo. Kung ano, marami kang masama ang loob. Sino kakampi mo? Yung kakampi mo, yung amo mo, nandun. Bato? Paano kang hindi aarestuhin? Sige nga. Tsaka hindi naman po pwede, Bato. Ito, Bato. Simple, ha. Dalawa kayo, kunyari. Dalawa lang, pumatay, inutusan ka. Parang boss mo nga si Digong, inutusan ka ni Digong. Patayin mo yun ba gusto mong patayin? Basta pinutusan ka pumatay. Nahuli ngayon yung nag-utos. Gusto mo, libre ka na? Dapat sa mga oras na ito, nagtataka ka. Kung talagang gumagana ang justice system para sa inyong mga Duterte boys, dapat sana may warrant of arrest ka na rito. Dapat may nagkaso na sa iyo rito. Kinasuhan ka na sana rito. Hindi ko nagtataka, wala kang kaso, nanalo ka pa senador. Dapat nag-iisip ka Tapos sabihin mo, nagkamali. Meron ngang Interpol Tsaka wala kang kaso dito, doon may kaso. Kaya yun, kung ano yung inabot ng amo mo,
Yun ang din nakaabutin mo. Ang tagal-tagal pa nga eh. Basta swerte. Swerte mo ba to pag umabot ka ng Disyembre? Napakapalad mo talagang nilalang na nandito ka pa sa Pinas. Tapos ganyan ka pa. Galit ka sa Malacanang, galit ka sa presidente, galit ka kay Torre. Yun ang mga aresto sa eh. Dapat nga sana, mga friend. Ito si Bato. Dapat nagtataka na to eh. Ba't ayaw nyo pa akong kasuhan dito? Kasuhan nyo na ako. Yun ang ligtas mo eh. Kung sakasakali, Bato eh. Makakulong ka dito eh. Yun ang ligtas mo kung nakakulong ka rito. Pero yung ganyang nakakalaya ka dyan, galit ka pa sa gobyerno, galit ka pa sa Malacanang, galit ka kay Marcos, galit ka lahat galit ka. You're in good hands with Metrobank. Bato. Yun lang yun. Sure shot ka na eh. Kanta-kanta ka na lang. And now, the end is near. Yun. Kasi, PMA kayo, ito kung minsan ang hirap dito sa mga matataas ang rangko na to eh. Ng mga kapulisan. Sunod sila na sunod sa utos. Basta sa pera. Diba? Ayan ngayon ang sasapitin mo. Mabuti kung hindi natanga yung amo mo. Diba? Sumama eh. Hindi naman kinidnap, sumama. Ang ayos-ayos ng pagsama. Binasahan pa nga, diba? Malapit na. September. Ilang buwan na lang ba to? Malamang bago mag-September, nandun ka na rin eh. Tignan mo. Tsaka alam mo naman yan, huwag ka nagtatanga-tangahan ba to? Alam mo yan, sa sarili mo, na talagang may kasalanan ka. Hindi naman pwedeng si Duterte lahat ang pumatay nung 6,000 o 30,000 sinasabi. Siyempre, yung kanang kamay niya, sino? Ikaw yun. Diba? Para ka naman si Atong Ang. Na ang tinuturo niyang mastermind sa mga namamatay, mga subongero, yung kanyang utusan. Ay, nakaka ba to? Antiyakin mo ba to? Si Kimo. Kung sasama talaga siya sa inyo doon sa dahig, sa kulungan. Kaso wala namang kasalanan si Kimo. Puro sat-sat lang naman si Kimo. Hindi naman gagawin ni Kimo yun. Alam naman, iwiwan ni Kimo yung kanyang asawa. Ganda-ganda. Diba? So, ba ito kay? Baka si Aimee. May bill si Aimee, Rodrigo Duterte, meron daw siyang batas na, na pag inulit daw yung ginawa kay Digong, mga nagot daw yung si Aimee. Parang wala sa sarili, Rodrigo Duterte Bill. Puta na, pinangalan pa kay Duterte. Aimee, talagang, ewan ko kung ano ipinakain sa inyo si Digong, O si Digong ba? O sino bang, ano ba pinakain sa inyo ng Duterte? Aimee, at ganyan ng, sukdo lang na isumpa mo yung kapatid mo para lang sa Duterte. Meron nung rito mga friend. One day ago, breaking news sabi. Viral broadcast PH. Meron nung itong viral broadcast PH ito. 99,700 subscriber. At ito ay meron 23,000 views. Pangalawang topic na po ito Sabi niya, breaking news. Pinanood ko naman. Meron ito 29 minutes Pero hindi ko na tatapusin. Kasi ang kanyang pamagat. Yan breaking news. Biglang pagpapasara ng Senado. Supreme Court, sabi. Pinasara ang Senado. Supreme Court, uupong impeachment judge. Senado, inabolish na. Yan ang nito. Pero parang thumbnail lang niya. Wala namang sinabi na i-abolish sa Senado. Ba't sila nakakagawa ng mga ganitong klaseng thumbnail, Pwede ba yun? Pero biglang pagpasara sa Senado, Supreme Court, nagpasya. Pakinggan natin, Impeachment trial now!
Wag i-dismiss. Impeachment trial now na. Impeachment trial now na. Wag i-dismiss. Impeachment. Si Justice Carpio po yung lalaking nagsasalita, yung solo ha. Impeachment trial now na, no? Tuloy. Trial now na. Wag i-dismiss. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa walang aksyon ng Senado sa impeachment complaint na pinirmahan ng 215 ng mga mamabatas against Vice President Sara Duterte. Kongreso ipinagpaliwanag din ng Supreme Court sa regularity ng pagpasa ng 4th impeachment complaint. Matatandaang ipinabalik ng 18 mga senador noong nakaraang buwan ang articles of impeachment dahil sa dahilan ng Senado na questionabling legality ng ikaapat na impeachment complaint. Ipinagpaliwanag din ng Senado ang Kongreso kung anong nangyari sa tatlong impeachment at bakit hindi agad ito Pinagpaliwanag din. Ituloy mo. Nanindigan naman ang Kongreso na walang nilabag sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 sa Constitution that says, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year dahil pasok sa isang taon ang ikaapat na impeachment nila. Samantala, umani naman ng malawakang pambabatikos ang Senado, lalo na sa Senate President ng 19th Congress na si Senator Escudero at ang 17 mga senador dahil sa pag-aantala di umano ng impeachment at tila meron pang mga senador na nagbabalak na ipa-dismiss ang impeachment ngayong 20th Congress. Dahil dito, maraming mga netizens ngayon ang pumapabor na pananagutin ang Senado sa naging kilos nila taliwas sa kilos na nararapat sa isang impeachment court. Sir, sa latest Tama na yan, for interview. Babasahin ko yung konting comments dito ha. Sabi niya, tama lang isara ang Senado. Tanggalin na mga senador na ayaw magsilbi sa mamamayan. Ito naman isa. Ang taong bayan dapat mag-rally na at i-abolish na ang Senado. Taxpayers po kami at sayang lang boto namin sa kanila. Ito. Kaming taong bayan ang nagpapasweldo sa mga senador, hindi ang mga Duterte, kaya kami ang dapat nilang pakinggan, hindi si Sara. Ito naman. To all Filipinos, Sara's impeachment, yes, big yes. Senado, i-abolish. Ito na. Mas mabuting ipasara na yung Senado. Makakasave pa Pilipinas. Ang laki ng sahod nila, pero ginagamit lang nila sa political interest nila. Yan ang mga comments dyan, no? Karamihan yan. Yan ang mga comments dyan, no, mga friend. Pero yung tanong, kung pwede nga bang i-abolish sa Senado ng Supreme Court? At kung pwede nga na ang Supreme Court na ang tatayong Supreme Court uupong impeachment judge. Senado, inabolish na, sabi. You know? Mga boss. Alam nyo kung kung ako dito, paburo ko dyan eh. Sakasakali kung totoo kung pwede pero paburo ko dyan. Kasi, puro naman sila Supreme Court eh. Doon sa Supreme Court, puro sa Supreme Court, doon ang takbuhan nila eh. Parang, kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court, susunod sila. O di, kung yan ang desisyon ng Supreme Court, i-abolish na yung Senado, di maganda, di ba? At yung impeachment ni, ito si Sayad, sa Supreme Court na didinggin. Di ba? Yung mga ebidensya, ilagay na lahat doon, tapos padala sa Supreme Court. Yung mga defense nila, ipadala sa Supreme Court. Pero malabo. Ano lang ito, thumbnail? Hindi baka marabong mangyari. Pero kung mangyayari nga yung na yan, malaki matitipid ng gobyerno. Kasi, didesisyon na agad ng Supreme Court yung yung prosecution, yung mga ebidensya ng Kongreso. Di ba? At yung depensa ni Sara Duterte. Yun lang naman Kaso, masasalba na ngayon, mawawala na ng papel itong mga senador. Supreme Court na ang magdidesisyon kung guilty or not guilty si Sara Duterte. Di madali lang, di ba? Mukhang tama. Kasi puro Supreme Court ang bukang bibig nila Di ba? Di Supreme Court, doon na diretso sa Supreme Court.
Yung mga ebidensya, di ba, babasahin, 15 naman yung mga justices sa Supreme Court. 12 nga lang ang appointee ni Digong. Yun ang problema ron. Diba? Baka sabi ka, pero, at least, ang gulo, no, mga bro. Ang gulo, sa totoo lang. No? Kung pwede yun, mas maganda. Total, yun lang naman habol. Guilty or not guilty. O, di kung sasabihin ng Supreme Court na, acquitted si Sara, putang, tangin lang yun. Supreme Court na lang may kasalanan, ganun ba? Ligtas na mga senador na alalay ni Digong. Tangin lang yan. Kaya kung minsan, ang hirap po talaga pag alam mo kung gaano katibay ang kapit nito. Pero yun, aliwaliwanag kasi, no? Mga friend, na talagang dapat ng pero ayaw lang nila eh. Wala namang magagawa, sabi nga ng Supreme Court, kung sasabihin ng Senado, na acquitted yan si Sara. I-acquit na Senado. Diba? Pero yun nga, napakahirap sa mga senador na i-acquit ang maliwanag pa sa sikat ng araw ng mga ebidensya. At paulit-ulit, sabi nga ng mga magagaling na abogado, yung 7 articles of impeachment, isa lang doon ang ma-guilty si Sara Duterte, guilty na siya. Convicted na siya. Isa lang. Di ibig sabihin, lahat yung 7 articles of impeachment, kailangan i-acquit siya ng mga tulonggis na senador na naniniwala sa kanya. Ganun lang yun, di ba? Ganun lang kasimple, mga boss. Kaso nga, yun nga, magkakalalabas lahat ang baho, yung talagang nakakasulasok na amoy ng mga kahayupang ginawa ni Sara Duterte. Pero yun nga, kung sakali nga magkakabukasan yan, sabi nga ni Sara Duterte, yun nga gusto yung mangyari. It's gonna be bloodbath. Nagtuturo naman na siya, di ba? Ang sinasabi niya nga, bakit ako lang ako ang frontrunner ng presidential ba't ako isinisingil out nyo? Yun ang mga daldal ni Sara eh. Ako lang ba nagnanakaw? Parang gano'n ang daldal niya. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Sabi, ay mantala sa kanya. 100 milyon pa lang sa kanya, di ba? 612 million ba? Gano'n. Bakit ako, kalitang ninakaw ko? Wala pang bilyon. Di ba? Mantalang yung tatay ko, trilyon ng nadali. Walang klasong plunder yata si Digong, di ba? Yan mga friend. Bato, yan ang isipin mo, Bato. Balikan natin si Bato. Bakit hindi ka sinasampahan ng kaso dito? Samantalang yung amo mo, nandun na sa dahig at malapit na. Butot balat na nga, sabi mo, di ba? Kung ikaw talagang tumatanaw ng utang na loob, Bato, diyan kay Digong, dapat sana, pag lumabas ang warrant of arrest mo, sumunod ka na. Huwag ka nang kung ano-anong pinagdadaldal mo na bakit dito ka litisin. Paano ka lilitisin dito? Hindi ka nga sinasampahan ng kaso. Ano lilitisin sa'yo? May kaso ka ba rito? May kaso ka sa International Criminal Court, kasama mo yung amo mo. Kayo. Ng mga mafia kayo, mga sindikato kayo. Doon. Baka sumabit pa si Bongo dahil si Bongo ang financer. Sabi ni Garma, doon kayo lahat magpaliwanag. Dito hindi kayo ginalaw eh. Sabi nga ni Remulla, paano namin gagalawin yan? Tinatamper nila yung mga gaya yung mga napatay. Ang nakalagay sa death certificate, pneumonia. May tama ng bala sa ulo. Di ba? Kaya sa totoo lang mga friend, ang lakas nung sindikato ni Duterte, yung sinasabing Davao Mafia, ang lakas nung panahon ni Duterte, namunini lahat talaga. Parmali, Isabong, Pogo, EGK. Mantaki mo ba naman mag-upo ka ng economic advisor mo, in-check? Putang inang yan, ano yun?
Walang nakapalag eh. May spiritual advisor pa, yung baliw. Na siya raw ay anointed son of God. Puta, siya raw ang bagong Jesus. Napapatigil niya yung lindol at kung ano-anong baliw. Di ba? Talagang dapat dapat talaga yung Davao sa ilalim na muna sa yan. Parang kagaya ng ginawa ng tatay niya sa Marawi. Dineklara ng martial law. Pinagwawasak yung Marawi. Hanggang ngayon yata hindi pa naayos yung winasak ng tatay nito. Tapos pag may natamaan na sundalo, dadalawin naman daw ni Digong. Photo ops. Titignan. Bibigyan ng medalya. Saludo. Lahat ng arte nung panahon ni Digong, yun ang talagang grabe photo ops nung panahon ni Digong. Oo. Pag may namatay na sinasabing ganito, ni-rape, pupuntahan ni Digong yun. Ni-rape ng adik, pupuntahan ni Digong yun. Picho. Papatayin yun. Yung mga lahat yung mahuli yun eh. Pero merong ganun nangyari. Basta lahat ng arte nung panahon ni Digong nandun. Ba mga boss? Mag-collab na tayo? Bukas na tayo. May maganda tayong topic bukas no mga pre. Puti kung totoo yung sinasabi nung vlog na yun, na i-abol siya Senado pagkatapos ang uupong Supreme Court judge, mga magiging judges na ng impeachment ni Sara, puto. Pero something fishy going on around. Parang gusto nito Supreme Court isalba yung mga senador. Tapos sila na lang, kukunin na lang nila yung mga ebidensya, tapos tsaka yung counter affidavit, tapos sila lang magdidesisyon. Ganun ba yun? Ang thumbnail yun. Joselito Mabait, shout out. Wilfredo Pampilon, shout out. Ramon Ponce de Leon, shout out. Kuya, dating lawyer siya ni Atong Ang at kaibigan ni BP Sara, diba? Ramoncito ulit matagal ko na siya na-observe at napanood na parang may something siya. Kaya parang may sapak eh. David Ali Mendoza, shout out. Hindi lang po parang ka-warriors, talagang may something. Parang may diferensya, di ba? Wala, may matino pa bang Duterte followers? Wala na yata eh. Kasi talagang parang sumamba sa halimaw, may sira ka. Hindi ka normal. Automatic na yun. Wilfredo Contreras. Abogada pero katangahan ang pinagsasabi. Ang mandato niya is just spare tire at nasa kanya na kung magtatrabaho siya. Pero siyempre, nag-expect ang mga tao na magtrabaho sapagkat ibinoto siya ng mga tao. Yun nga. Tsaka wala ang ginagawa. Ba? Raul Villanada. Greetings, Werox. God bless sa inyo at sa inyong may bahay. Good health always. Ikaw rin, Raul, good health din sana sa iyo, ha? Krisyuk, shout out. Siruduhin na lang ni Sara ang haharap sa trial personally, not her lawyers ang sasagot. Kung Raul Villanada, sino pa ba ang magsasama-sama kundi yung mga may tama? Ayun! Kaya hayan, nakakuha ng kapwa nila may tama. Yun, tama si yun lang yun eh. Arnold pa si Diego, shout out, correct, sabi niya. Kaya nga eh. Wala din, hindi ba? Raul Villanada. Dito makikita natin, mga Duterte, ang nagpapagulo ng Pilipinas. Totoo. Raul ulit, Nakapagtataka lang na may kumuha ng spokesperson dahil busy ang amo. Pero sa kaso ni BP, ano ba ang kaabala nito? At kailangan pang may tagapagsalita. Kung sa bagay, dahil wala sa isip ang BP kaya kumuha ng spokesperson. Oo. Kung ano lang pagdadaldal eh. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Bago po umalis sa boss niya, na-brief na kaya copycat siya ng amo niya.
Take note po, dati palang abogado ni Atong Ang yan. At itong si Chris Pakyut, may picture kasama yung isang lawyer ni Atong Ang. Kaya happy together nila sila lahat. Diba? Yan. Jokiano, shout out. Babalina, Botanding, Pusit. Tang na yung tatlo. Danny Lopez, shout out. Karox, pag pala lumaban ako, kapitan, pagmumurahin ko at pipintasan mga kalaban, mananalo pala ako. No, Karox. Ewan ko. Baka, pwede, putangin na. Bong Tupa, shout out. Malakas ba makahawa si Sarah? Spare tire lang, Vice. Sam AJ, shout out. Karox, ek din ang spokesperson ni Sarah. Amoy P. Kalat ni Baya, shout out. David Allen Mendoza. Good evening, Karox. Olas ang spokesperson ni Sarah Jim Potpot. Para siya din na nagsasalita. Magka-level lang sila ng utak. Nagtitipid ata o walang makakuha na matinong spokesperson, kaya yan lang ang nakuha niya. Ikaw naman, David, may matino bang papatol dyan? Si Lorna Kapunan, nagbitiw eh. Sabi niya, siguro nung nakita niya yung tapos sisira ako dito, puta. Ang ganda-ganda ng papel mo, Kapunan eh, na ikaw eh nasa mabuting side dahil against ka kay Sara Duterte. Biglang pagtatanggol mo si Atong Ang. Lahat ng ganda ng mo, kaya sabi ko, nawala bilib ko sa'yo eh. Ngayon, bilib na naman ako sa'yo. Yan lang yun. Atty. Kapunan. Shirley Jaser, parang malamya siyang magsalita, Karox. Ang hirap talaga kung ang amo mo maraming kababalaghang ginawa. Yun nga, halos magkabulbul ang salita niya. Yan ba itatapat kay Jose Claire Castro? Ay naku. Sino namang bang magsusweldo dyan? Siyempre si Juan de la Cruz. Tangin na yan. Cons, shout out. Siyempre, kunin sa budget ni OBP people money pa. Sige, magpakabobo kayo, mga uto-uto. Kaya ang kahirapan ninyo, mga bubutante, ay mismo kayo ang dapat sisihin. Totoo yan, Cons. Walang iba. Pero kung minsan, yung makina rin. Kasi putay na, iba yung boto, iba yung binabasan eh. Iba lumalabas eh, nagkakayarian eh, ganun eh. Shirley Jaser, mukhang hindi na nakakatulog si Rockwell. Yan ang napapala mo sa pagsapi mo sa mga kampo ni Satanas. Sus, Amy, marami talaga kayo. Yun nga, diba? Silbi ka kay Satanas, masarap ang buhay mo. Pero pagdating ng paghuhukom, tapos ka. Diba, Grace Chingsay? Ramon Valencia, shout out. Ano ba yan? Galing abroad, parang hindi alam ang nangyayari sa Pinas. Ano ba yan? Galing abroad, parang hindi alam ang nangyayari sa Pinas. Bakit hindi niya ba alam kung bakit gustong imbestigahan si Inday Sayad? Nga alam eh, kung tanga to o nagtatanga-tangahan din eh. Ramon ulit, advisor yata ng grupo yan. Mukhang maraming pera eh. Parang nagparitoke na. Emundo Cheng, shout out. Parang ibig niyang sabihin na wag nang ituloy ang impeachment para makatipid. Gago ang amo mo, gago ka rin. Ang tuta, yun lang yun. Ngayit ulo ni Mundo. Ramon Valencia ulit. Nangihinayang sa gagastos sa impeachment pero sa nilustay ng amo niya ay wala lang. Yun nga, tanga nga rin ng putang ng spokesperson na ito. Mundo ulit Ang kapal din ng karakas na itong abogada na Sara. May sayad din. Mababaw din ang mga pinagsasabi kahit na ano pang gawin ni Sara, hindi nalulusot pa. Totoo. Shirley ulit Kaya deserve ni Digong na mapunta sa dahig, Karox. Kasi isusunod na rin ni PBBM sa kanya ang mga alipores niya. Totoo. David ulit Karox, tama po kayo. May tama sa utak yung spokes sa Sara Jim Potpot. Talagang kapag nadikit ka sa mga Duterte, malamang na magkakaroon ka ng tama sa utak para bang may nakakahawang sakit. Totoo yan.
David uli, no? Karox, hindi lang po may tama sa utak yung spokes ni Inday Sayad, kundi amazing pa din. David Mendoza ulit, oh. Karox, lumalala din ang tama sa utak niya si Roque. Ibigay daw kay Inday Sayad ang pamamahala ng gobyerno. Para bang sinabi ni Roque na ibigay sa mga mas buhaya ang pamamahala sa Pilipinas. Totoo yan. Good evening, Kasani. Sabi Kalatni. Hello, mga bear. Bless you always. God bless your family. God bless, Kalatni. Michael Edwin. Shout out, Mike, my friend. Chupista Bunao. Kasi Raul Chupista Bunao to. Kasi Raul kaya kumuha pa ng tagapagsalita si Sara Lustay ay hindi siya mahihirapan sumagot sa kasamaang palad. Gaya din siya Sara Lustay kung sumagot. Kaya wala namang may sasagot eh. Paano may pagtatanggol yung gagong yun? Sige nga. Ang nakapagtanggulan doon yan, si Roque. Yari Roque yan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talaga. Ewan ko sa inyong trabaho niyang si Tanga Estate, Sara Butangera, Tambalustay, mamamasyal laspagin ng pera ng bayan. Hay, nako, eto pa. Isang sarang ungas din. Teka, Karox. May napuna ako, mas maganda pang makinig sa mga patalastas kaysa sa hayop na halimaw na yan. Parang tanga lang eh, no? Mundo na naman. Hindi ang panakot ni Sara ay hindi yun pagpatay, kundi pera. Baka hindi ka maambunan o matapalan. Yun lang yun dahil halos lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay mukhang pera. Pati Supreme Court may bago pa. May bago pa ba sa Pinas na lalong pinapalala ng mga Duterte? Yan. Mundo ulit. Itong kinuha ni Sarang magnanakaw, mukhang hindi pa naghihilamos. Parang si Marcoleta na ubod ng yabang. Ay, naku. Mundo ulit. Lahat na ina-out ng ating bayan, walang dapat pagsisihan kundi si Digong na magnanakaw. At best actor ang mga anak. Totoo. Mundo ulit. Pre, wala nang makahihigit pa sa mga kawalang hiyaan. Pinagagawa nitong punang ng itong mga lahi ni Digong. Walang kapantay. At sa kapalan ng mga pagmumukha. Bakit may inamin bang katarantaduhan itong Digong nito? Ang iit-ulo ni Mundo. Mundo ulit, oh. Mga kababayan ko, wala na akong masasabi tungkol kay PBBM. Wala talagang bayag para ipagtanggol ang kawawang bayan natin sa mga Duterte. At ang mga tutang ulupong na ating bansa, isa na dyan si Cheese. Mundo ulit. Kung kinidnap si Digong, isa pala siyang tanga at bobo. Bakit siya sumama? Di ba abogado daw siya? At piskal pa kuno? Yan ba ang kinidnap? At yung mga naniniwala pa na kinidnap ang tanga at bobo rin kayo, ay tanga at bobo rin kayo. Maski murahin na ni Digong ang Panginoon, na nariyan pa rin kayong mga nagpapanggap na mga Katoliko, mga ulul. Mahit ulo talaga mundo. Ya. Mundo ulit. Ano ka ba naman, bongbong? Ang tigas naman ng puso mo. Natitiis mong mapahiya ang mga mamamayan sa kahihiyan ang ating bansa sa kagagawa ng Sarang Dorobo na paninira niya sa ating bansa na walang ginawa at buwan-buwang sumasahod pa nang dahil lang sa paninira sa bayan sa iyong pamilya. Yun nga, ano ba naman, PBBM. Aba, dinagdagan pa raw yata yung budget sa 2026 niya, Mundo. Oo. Tinaasan pa yata ng ilang daang milyon. Puta. Spoiled talaga to kay PBBM. Ano ba pinakain sa inyo, PBBM? Mundo Ching. Dapat lang na walang kaso. At lalo na sa mga pagnanakaw sa gobyerno. Ang mapawalang bisa hanggang
hindi pa nahatulan ang may sala para hindi pamarisan. Ted, shout out Ted. Kung palpak ang amo mo, lahat na sasabihin mo ay palpak din. Kaya ito kinuha ni Sarah ay dahil talagang palpak itong attorney nito, BP spokesperson na abogado pa ni Atong Ang, double dipping, mandaraya din. O, diba? Ito. Friend Shervin sa PEDA. Christiansen, July 7, Alcatara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalona nak, shout out. Long time no to kami ni Eman. Sabi ni Tia Deli. O Rox, sino ba dapat ang mauna? Ang bugok na itlog o yung matandang tandang? Naputak po ng putak. Anak ng duling na bangyaw at buntis na surot naman po talaga. Ano po, Sir Rox ba kung mahina-hina ang naturalesa mo, Sir Rox, patay tayo dyan. Sa mga halimaw po na to, talaga pong aayaw ka na lang ng sobrang lupit po sa earth. Totoo ba wala ka naman pong itulak kabigin sa mag-amang bangyaw. Anong bangyaw? Hindi ko alam Tagalog yan. Na to, Sir Rox, kahit sino piliin mo sa bangin ang punta mo. Para kang hinihilan ni kamatayan dahil po sa lupit ng mga buwakang Di ko po talaga maintindihan. Ano pong hiwaga meron po ang pamilyang to, Sir Rox. At lahat naman po ng kumabit at sumunod po sa kumpas nila, nagiging dakilang tanga at nagpapakainutil po sa sobrang pagpapaalipin po sa kapangyarihan po ng kanilang dinugas na salapi mula sa taong bayan. Naanggihan yan, Tia Delica, kaya ganyan na yan. Di na rin At sa bunganga po nilang kasing baho po ng burak, sa Kaimburnal, Sir Rox. Ewan ko ba, Sir Rox? Akala ko po si Saddam Hussein lang, Bin Laden, Hitler, na po ang pinakawalang yang nilalang na tao sa mundo. Itong pamilyang Dutae, Jesus Mariosep po, mahabaging langit, patawarin po ako ni Lord. Sir Rox, parang gusto ko pong mag-aladar na. Iwawas-iwas ko po silang lahat doon sa hoyo ng Philippine Sea. Para lamunin po sila ng ipo-ipo. Higupin sa ilalim at ng ating pong mundo. Magkaroon na po ng katahimikan, Sir Rox. Sobra na po tayong lugmok na lugmok, Sir Rox. Buti nga kayo, nandyan kayo. Tas, itong namang may hawak po sana ng magic at pwede po silang tirisin na parang surot. Ayan po at petik-petik po, Sir Rox. Nag-iingay po yata nag-aantay po yata ng katapusan ng mundo bago po siya magising sa katotohanan at gurgur na po silang lahat at damay-damay po tayong lahat kapag ang pinutukan ng lintik, Sir Rox, ay muling nagwagi at nakabangon po at naagaw po ang kapangyarihan po ni Satanas. Sir Rox, walay na po tayong pag-asa. Wala na. Kahit po magpugong biyahero po tayo, ayan na naman tayo Nanonood ka talaga nun. Nanonood na naman ako, bisit na bisit ako, friend. Ang topic niya naman yung hapon daw na nakapag-asawa ng natutubo. Puta, pugong biyahero to. Ay nako, Tia Delica. Pero lintik ang subscriber ni Pugong Biyahero. 3 milyong mahigit. Tangina. Ganun lang ginagawa. Akit ka ng bundok, maghahanap ka ng kawawa. Tangina yan. Di naiya ito po tayo. Tuloy natin to. Wala na po tayong bukas na matatanaw kapag ang mga malulupit po na tulisan at mga piratang dagat ay muling nakabalik at muling naghari. Napakalupit po Kuya Eddie. Mga pinutuan kayo ng lintik talaga. Mga leche, buisit. Talagang yun ang mangyayari, Tia Deli. Wala tayong magawa. Talagang ito si ano ba? Ted, shout out. Immature talaga itong amo ni Castelo.
may nalalaman pang paraan daw siya sa pagbababa ng presyo ng bigas, pero ayaw sabihin kay PBM. Bata-batuta ang dating. O talaga. Baliw nga ang gawin natin. 3JC Hope, shout out ha. Hello Sir Rox, di ba hinahanap-hanap ko si butihing sister ni BBM kung ano kaya ang ng kanyang pinaggagabalan lately. Kasi tahimik na tahimik siya. Boom! Ayun naman pala, gumagawa ng bill. Digong bill ko no, wow, bigat. Ikaw naman, Til. O sige na, bill kong bill, pero sigurado ba siyang papasa sa Congress yan? Sige, palagay mo nang makalusot sa Congress at Senado. Pipirmahan kaya ni BBM. Sino man ang nag-udyok dito kay Manang Amy, amazing siya. Todo mo. Amazing talaga siya, 3JC, okay. Malala na rin eh. Palagi ko si Baba, kailangan na rin ng psychiatrist. Oo. Wala. Ayaw pa pasukin doon sa dahig. Dumadalaw doon, hindi siya makapasok kay Digong. Hindi niya mapasok si Digong. Oo. Baka carrying deadly weapon. Oo. Takot sa baba niya, sa talyas. 3J Show po. Sir Rox, yung mga tumatawa sa sa pagmumura ni Digong, mga kampon din naman nakadiliman mga yan. They have the same feather because they are the same animals. Totoo yan. Galing mo talaga. 3J Show ulit. Sir Rox, sa dami kasi ng problema ni Sara, di niya maasikaso. Si Atty. Claire, kaya kumuha ng spokesperson niya, tanong Sir Rox, saan manggagaling ang pasweldo ng spokesperson ni BP? Asking lang po. Siyempre, sa Malacanang, sa taong bayan, di ba? Amado Galang, shout out. Puno ng uod ang bibig ni Digong, kaya puro mura ang lumalabas sa bibig niya. Galit sa mga adik, mismong mga anak niya, binalahura niya ang bansa, walang mabuting natutuhan ang mga kabataan sa administrasyon niya, kundi pagmumura. Totoo yan, Amado. 3J Shop ulit, oh. Ha? Si Rox, palagi ko, pinagbibigyan lang ni Rimulya kung sino man ang may tunay na pakana ng panggigipit kay Dilima. Total, baka maging ombudsman siya. Di hindi na niya maasikaso yung kaso ni Dilima. Sana ang ipalit kay Rimulya ay si DOJ Secretary. Palit kay Rimulya as DOJ Secretary, hindi DDS. Yun nga, Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ad. Salamat. 3J Shop ulit, oh. Tawa-tawa si Rox. Nagpakitang gilas naman si Bato. Tigasin ang Bato. Naghamon sa Malacanang kung aarestuin daw siya. Malacanang is going to make the same mistake like Digong's arrest. Ang lakas ng loob nitong sila Bato at Harry Roque na maghamon. Wala ba silang advisor? Kahit saan bansa, hindi mo kayang hamunin ang kasalukuyang administrasyon. Totoo. Kasalukuyang administrasyon simple because they are in power. Kaya itong si Bato at Harry Roque talagang a matter of time lang talaga na sila ay maaresto. Tignan mo si Tebes, buhay-hari na siya sa Timor-Leste. Wala na siyang problema. Mayaman siya doon. Pag-golf lang, biglang naaresto ng walang kaabog-abog. Kasi pag si Lord ang kumilos, walang imposible. Totoo yan. Kapag naaresto ng Interpol si Bato, walang magagawa si BBM. Ganon din si Harry Roque. Pag natsyempuhan siya ng Interpol sa Europe, makakapalag pa ba siya? Akala nila kung namumura nila si BBM, walang consequences yun, ha? Lahat ng bagay na ginawa ng tao, mabuti man o hindi, may consequences. Hi, can't wait for these two to get arrested. Totoo yan, friend. Mary Lebron, no? Narinig ko lang yung sinasabi ng spokesperson ni Inday na parehas ang trabaho ng President at BP. Naku, ewan. Nakakahiya sila. Ibinababa talaga nila ang konstitusyon at politics ng Pilipinas. Anong kakahiya sila? Walang hiya mga hype na yan. Florentino Bendulo, shout out. EDSA again, yun lang yun. Friend, Jun Lagon, shout out, Pastor. Mission accomplished. Adorasyon di Maranan, shout out, my friend. Hanggang bukas po puli. Anak Aboy, shout out.
At doon sa mga sila Kyla, SKL vlog, pag sisilip-silip ako sa mga vlog nyo, mga friend. No? God bless. Ay, sana mag-comment kayo kay Bato, parang may sapak din si Bato, kung ano pagsasabi. Bato, habang maaga, yun nga, medyo pasyal-pasyal mo na yung mga apo mo dahil swerte ka pag inabot ka pa ng Pasko dito sa Pilipinas. God bless. Good night, mga boss.